Bless you, beloved. Father Ray Santos. Tayo po yung nalangin na mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis, manahal presensya, yung pinadamas sa amin sa araw nito. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa paglangis sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, gisalat sa awitin, Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalist, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak matatapat. At sa pagaran salita, malapin ni Jesus, ikaw magpala, sa ganakin, ako magawa, umasalam ako sa inyo, so nang dalangin namin ginagala, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Dami sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind you of Satan, demons, unbelief, and doubts. I command you in Jesus' name, kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise and honor and glory and power belong to our dearest Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, ang Diyos na mapagpala na Diyos. Amen? I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wildistad Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, sa webcast, sa ating control, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat. Minamahal, magandang hapon po, pari natin malapit noon. Kindly read Deuteronomy chapter 23, verse 5. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 23, ang talata po ay 5. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? This word, or this scripture must serve as an encouragement to the Christians and to the believers and to those who are called by our Lord Jesus Christ. And no doubt about it, every one of us here didn't come because we just want to come. We came here because our Jesus Christ called us to be one of the members of the true church of Jesus Christ. Amen? Naniwala ba kayo na ang mahalapin ang tumawag sa inyo? Wala po tayong alinlangan, labahan. Dahil inibig tayo ng mga Panginoon at pinili tayo at tinawag. Malapakan natin mga Panginoon. Tinawag. Malinaw sa Biblia na ang kanyang tinawag ay kanyang aariing ganap. Those whom He called, He will justify. Ang sabi ng Biblia. Ang kanyang mga tinawag ay kanyang aariing ganap. Ganap. Pag sinabing ganap, malawak yan. Ganap ka sa lahat ng bagay. Unti-unting matutupad ng mahal na Panginoon ang mga pangako sa iyo dahil tinawag ka ng Diyos. Amen? Mga sakit ninyo, mga kahirapan ninyo, baliwala yan sa mahal na Panginoon. Madali lang yan sa Kanya. Basta, huwag mong kalimutan na ikaw ay iniibig at tinawag ng Diyos. Malinaw naman yan sa Malang Sulatan. May kaaway kasi tayo. Kaya gusto mahal na Panginoon na lagi tayong nare-remind ng kanyang mga salita
Dahil may kaaway tayo na ito yung nagbibigay sa atin ng sumpa. Nagbibigay ng takot, pag-alinlangan, kawalan ng tiwala sa Kanya. Yan po ay gawa ng kaaway. So, we have to remember time and time again that Jesus Christ loves us so much. Amen? Diba? Hindi na binasa natin. Kayo naman, hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam. Kilala po natin si Balaam. Sino yan sa Biblia? Yan po isang prophet, isang seer. Prophet. Pero nakakalungkot yan dahil si Balaam ay nabayaran siya ng hari ng Moab para sumpain ang bayan ng Israel. Yan, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo sapagkat iniibig ka ng Panginoong mong Diyos. Makapalakpak ba tayo sa malapay, no? Kahit kayo mga nanonood dyan sa inyong mga bahay, all over the Philippines and over the world, you have to remember time and time again that God loves you so much. At yung pag-ibig na yan ang magbibigay sa iyo ng kasaganaan sa buhay. Pagpapala, protection. Amen? Kaya kailangan mariremind tayo palagi. Kasi ang kaaway, maglalagay ng mga negatibong isip. He will inject negative thoughts in our minds. He will inject division, fear. Yan ang mga gawa ng kaaway. Kaya nga, kailangan lagi tayo nagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos po hindi nagiligay ng sakit. Amen? Ang Malapino hindi po nagbibigay ng kahirapan, hindi po. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kasaganaan at Diyos na nagpapagaling. Amen? Akala kasi ng marami, ang Diyos na nagbibigay ng sakit, hindi po. Ang devil, yung po nagbibigay ng sakit. Ang Diyos po ang nag-aalis ng sakit ng mga tao. If you believe in His power and His love, kailangan nasa isip mo palagi yung kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, kung anong iniisip ng tao ay magiging yun siya. A man is of what he thinks. Kung ano iniisip natin, magiging ganun tayo. Yan sinabi ng Bible. Kaya si Satanas, alam niya, Satan knows the Word of God. Mababasa natin sa Pansulatan. He even quotes Word of God, scriptures in the Bible, when he is in front of Lord Jesus Christ in Matthew chapter 44. He is in front in conversing with our Lord Jesus Christ. He even quotes scriptures in the Bible. But our Lord Jesus Christ emerged triumphant because the Word of God is always in favor to those who believe and to those who have faith in our Lord Jesus Christ. Pag naniniwala ka sa Kanya at iniibig mo siya, yung mga salita ng Diyos na yan, laging pabor sa iyo yan. Amen? Kaya, tanda natin, anong iniisip natin, magiging ganon tayo. Kaya ang gagawin ng kaaway ng Diyos, bibigyan tayo ng mga negatives. Negative thoughts, and unbelief, and doubts, and fear, takot, bibigyan tayo niyan. Pero do not believe his lies. Huwag kang maniwala sa kanya mga kasinungalingan. Stick on the Word of God because the Word of God endures forever. Kung ano sinabi, yun ang mangyayari. Amen? Kaya sumampalataya ka talaga. Kahit na hindi mo wala ka nararamdaman. Marami kasing Kristiyano naglilingkod sa pakiramdam.
Hindi po, minamahal. Hindi po sa pakiramdam. Nasa pananampalataya. Kailangan exercise natin ang ating pananampalataya. Gamitin mo yan araw-araw. Your faith is your weapon to shield the attacks of the enemy. Sinabi ng Biblia. Pag sinabi ni Satanas, hindi ka gagaling. Huwag ka maniwala. Sabi mo, sabi ng Biblia, sabi ng mga Panginoon, I am the Lord that healeth thee. Ganyan po ang pagsangga. Ganyan ang pagsangga ng kaaway. Sabi ni Satanas, hindi ka gagaling. Sabi mo, sabi ng Panginoon, siya ang Diyos na nagpapagaling. E nananampalataya ko, kaya ako'y gagaling. Hallelujah! Sabi ng kaaway, maghihirap ka. Pero sanggain mo agad. Sinabi naman ng Panginoon, siya ang Diyos na nagbibigay kapangyarihan para ako'y pagpalain. Deuteronomy chapter 8, verse 8-10. Bago natin balikan yan, basahin natin. The book of Deuteronomy chapter 8, verse 8-10. He is the God who gives power to make you prosperous. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 18. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Rise and praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nako, sabi natin ng pastor, kung masipag ka, araw-araw magsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Araw-araw yan. Walang magtatagumpay sa iyo na masama. Amen? No evil can put you down when you always shout, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Dapat mga 100 times, araw-araw, o more than. Nakita niyo yung patuto natin kapatiran? Patuto dito lang sa San Esteban Cesar Betiles. Yung kanyang bayaw ay kinidnap ng mga NPA. Yeah? Nandito nagpatuto na Sunday, if you remember. Kinidnap, dinala sa bundok. Piniringan. Doon sa lugar nila, sa Samar, marami doon kinikidnap, hindi na nakakabalik. Hindi na nakakauwi. Kayo nang wala yung bayaw niya na matalaking tao, nung nawala sa baryo nila, sabi nila, wala, hindi na makakabalik yan. Kasi kasagsagan ng rebellion at that time, sa panahon na yan. Mainit ang mga rebelde noong araw. Talagang bigla lang kinukuha nila mga tao na kursunada nila na mahal. Isa yan sa yung kanyang bayaw, kinuha dahil lagi nangangaral ng Word of God. Naghahayo doon sa lugar nila. At alam na natin mga rebelde, hindi sila naniwala na may Diyos. Di ba? Hindi sila naniwala. Kaya pag nangaral ka, galit sila sa'yo. Kaya kinidnap yung ating kapatiran. Ang testimony niya, piniringan siya, hindi niya alam, dinala siya. Magtanggal ng piring niya, nasa bundok na siya. Mga NPA ang kumidnap sa kanya. Anong sabi ng commander? Sige, maghukay ka na dyan. Pinahukay na siya, minamahal. Kasi pag naghukay ka, hanggang saan ang hukayan? Hanggang leeg. Hanggang leeg hukayin, tapos ibabaon ka na doon kung saan ka naghukay. Ganon ang kanilang trabaho. Minamahal. Habang naghukay siya, ang ginawa niya, sigaw siya ng sigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Walang tigil habang naghukay. Biglang lumabas yung NPA. Sino ba yung maingay dyan? Sumasakit ang ulo ko. Pauwiin na yan! Palapakan natin, palapakan. Amen? Sumakit yung ulo ng kumande. Sabi, pauwiin yan. Himala! Pag kinidnap ka nila, sigurado hindi ka na makakabalik. At dahil marami nang nangyari doon, lahat ang nawala, walang nakabalik na isa. Nagulat yung mga tao doon nung biglang lumitaw yung
bayaw ni Brother Cesar Bitiles. Nagulat sila, biglang lumitaw. Because there's nothing impossible with God. Diba? Kaya dapat hindi ka takot eh. Kahit tinatakot ka, tinututukan ka ng barel, tinatakot ka, huwag kang tumigil sa pagpupuri. Dahil sandata mo yan. Hallelujah! Jesus Christ has defeated the enemy. Yan ang tatanda natin. Matagumpay ang malapinon. Kaya anak ng Diyos, matagumpay din tayo. Hindi ka kaya gapiin ang kadiliman. Hindi ka kaya gapiin ang kahirapan, mga sakit. Hindi ka kaya. Jesus Christ, the greatest physician. Jesus Christ, the greatest healer. Jesus Christ has won the victory. Hallelujah! Praise the Lord! Ang daming testimony, papatunay na totoo ang salita ng Diyos. The Word of God is real. The Word of God is truth. Pag anong sinabi diyan, hawakan mo at sampalatayanan mo, mangyayari sa iyo. Ano sinabi diyan? Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Tinan mo? Sabi ng kaaway, maghihirap ka. Minsan, bigyan ka ng discouragement, walang mangyayari sa iyo. Minsan, hanggang dyan ka lang. Hanggang kalasaguyan mo, kalayan mo. Kahit lang, mahirap. Do not be oppose the voice of Satan. Labanan mo siya. Sabihin mo, ang Diyos ko nagbigay sa akin ng power para magkaroon ng kayamanan. Ayan o. It is the Lord who gives us power to get wealth. Sinabi niya, siya nabigay sa atin ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Kayamanan ha? Sa Biblia kasi, dalawang kayamanan ang binabanggit. Kayamanang espiritual at kayamanang material. Gusto mo ba magkaroon ng kayamanang material? Taas ang kamay, ang gusto. Hindi nagtaas. Ayawan ko kung magkakaroon kayo. Ibig sabihin, wala kang faith. Sa Biblia, pag wala kang faith, wala kang pupuntahan. Pero kung may faith ka, lahat pwede gawin ng Diyos sa iyo. Kasi ang kamay, ang gusto magkaroon ng kayamanan. Ayan, ang gusto wala Panginoon. Yan ang gusto niya. Maligaya ang mahal na Panginoon kung pinagpapala ang kanyang mga anak. Gusto niya ba sagana ang pagpapala? Taas ang kamay. Makakarating sa iyo ang maraming pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Ayan, no? Siya nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ang linaw yan. That scripture was given to the Israelites in the Old Testament. But it was not only given to them at that time. That scripture is also applicable in our time today to the believer, to all the believer of the gospel of Jesus Christ. Akala natin para lang sa kanila yan, kasi sa lumang tipay. Hindi po. Malinaw ang Biblia. Basta chosen people of God ka, pinili ka ng malapinon, para sa iyo yan. Talata natin. Ngayon, whether you are an Israelite or a Gentile, that scripture is applicable to you. Dahil sabi ng Biblia, ang mga believer ng gospel ay tayo rin ay mga chosen people. Ibig sabihin, Hudyo rin tayo sa Espiritu. Israelita ka rin sa Espiritu. Hindi ba tayo Israelita sa
dugo, but in the spirit, we are a chosen people, a real priesthood, a holy nation. Worthy sa mga pangako ng Diyos. Amen? Worthy ka. Huwag mo natin kalimutan yan. Pag believer ka ng Ebanghelyo, you are worthy to all the blessings of God. Huwag natin kalimutan yan kasi may kaaway tayo. Sabi ng kaaway, hindi ka karapat-dapat. Marami kang pagkukulang. Yan ang mga sandata ng kaaway. Do not believe his lies. Sa Biblia kasi, once na nagsisisi ka at sumasamba ka na, pinapatawad ang iyong kasalanan. Diba? So praise the Lord! Hindi ako may sabi. Basta nagsisi ka at you attend the fellowship, your sins are forgiven. You are already cleansed by the blood of Jesus Christ. Okay, do not believe the voice of Satan. Believe the word of God. Hallelujah! Praise the Lord! Nagbigay siya ng power para kay yumaman. Iba kasi takot sa kayamanan. Mayroon mga Kristiyanong takot sa kayamanan. Hindi ka dapat takot. Kasi kayamanan na yan, para sa'yo talaga yan. Dapat ka, yung mga ano dyan, yung mga nagyayamanan dyan na hindi Kristiyano, dapat kunin mo yan eh. Amen ba? Dapat kunin mo. Ako ba may sabi niya? Sa Biblia nakasulat yan. Ang problema, wala tayong ginagawa para kunin. Sa papanong para kukunin? Through faith and prayer and fasting. Amen? Isasali ng Diyos sa atin yan. Dapat may panampalataya tayo. Ay, nakita kang bahay ng ganda-ganda. Ilihans mo, rebukein mo. Malapit, akin na to. In Jesus' name. Ganyan. Kailangan may faith ka at hawakan mo. Akala natin, kwento-kwento lang yan. That is real in the Word of God. Bigyan ka ng kapangyarihan para ng kayamanan upang kanyang papagtibayan ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Kasi may tipan siya eh. Anong tipan ng mahal na Panginoon? Kay Abraham, Isaac, and Jacob. Gusto niya kasi isa katuparan yung kanyang tipan. He wants to establish his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. What are those covenants? The covenant of protection, the covenant of prosperity, the covenant of physical prosperity. Yan po tinutukoy na covenant. Papagtibay, ibig sabihin, gusto niya matupad niya yung pagpapala mapunta sa iyo para yung pangako ay matupad. Kasama ng pangako niya yung material prosperity. Kasama yan! Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag ka maniwala na mga Kristiyano naghihirap. Do not believe. That is a big lie of Satan. Pag nandyan ka, huwag kang papayag. If you are now in suffering of wants, of lack of material things, huwag kang papayag na ganyan ang kalagayan mo. You have to rise up, magpuri ka, manampalataya ka, lalaya ka. Dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Diba sa praise the Lord? Tingnan mo Israel. Kasi Israel ngayon, yung bayan ng Israel, napakalit na bansa yan. Pero, yung economy nila, sumasabay sa mga superpower nations. Amen ba naman? Totoo yung pangako ng Diyos kay Abraham na ang Israel itataas niya. Tingnan mo, ang litit na bansa. Pati mga superpower nations, hindi sila kaya girahin. Hindi sila kaya. Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ganon din sa iyo, tutuparin ng mahal na Panginoon ang pangako. What He has promised to Abraham, Isaac, and Jacob, to the
to their descendants, the Israelites today, what He has promised, He is also wants to fulfill it to the believers of the gospel of Jesus Christ. Tayo yan because we are Israelites in spirit. Kaya yung pinangako sa kanila, tutuparin din ng Diyos sa atin. Amen? Nga lang, kailangan marunong kang lumaban. Amen ba? Lumaban? Marunong kang ipaglaban yung para sa'yo. Kasi ang kaaway, kukunin, alam mo ang kaaway, kukunin hindi kanya. Huwag kang papayag na kukunin. Yung hindi, yung para sa'yo. Anong binigay ng Diyos para sa'yo? Kalusugan, kayamanan, spiritual, pagpapala, malapit sa Diyos. Yan ang pinangako niya. Kukunin niya ng kaaway, huwag kang pumayag. Fight for it! Amen? Ipaglaban mo yan. Kaya mga pastor, grabe katapang eh. Kahit saan nakakarating. Bakit? May buhay ka na wala hanggan. Yung mga pastor, tagalangit ako, hindi ako pwede takutin. Sabi ng mga pastor. Kailangan ipaglaban ko yung binigay ng Diyos sa akin. Kaya pinaglaban, kaya tayo na damay sa maraming pagpapala. Amen? Kaya huwag ka talaga matakot. Huwag ka talaga. Paglaban mo talaga. Ano? Kasi kukunin ng kaawayan. Fight yung para sa iyo, paglaban mo. Yan ang gusto ng Diyos. Pag lumalaban ka, hindi ka matatalo. Sabi na Pinoon, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Second Samuel chapter 7, verse 29. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Samuel, Kapitulo 7, may talatang 29. Ngayon nga'y kalugdan mo ang pagpalain ng sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakilaman sa harap mo, sapagkat ikaw, O Panginoon Diyos, ay nagsalita, at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod, magpakailanman. Malakpakan natin, Panginoon. Ngayon nga, kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod. Yan ang prayer. Dapat ganyan din ang prayer natin. Kalugdaan mo, Malapino, na pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod. Lahat pa tayo ay lingkod ng Diyos. We are servants of God. Tayo mga lingkod ng Diyos. Dapat ang prayer natin, kalugdaan mo, Malapino. Alam mo, Malapino, nakadepende lang ang kanyang pagkilos sa sinasabi natin. Ganun lang doon sa Biblia. Nakadepende ang pagpapala sa mga ginagawa at sinasabi natin. Eh dapat banggitin mo talaga anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Amen? Minsan tayo wala tayong binabanggit eh. Minsan inisip natin, baka naman hindi mangyari, baka naman hindi ako karapat-dapat. Di ba ganun sabay natin? Ayoko manghingi, ayoko banggitin, baka hindi mangyari. Nako, gawa ng kaawayan. Sabi ng mga Pinoy sa mga sa Israel nung araw, dinanggap niyo yung pangako, nakarating kayo sa lupang pangako, hindi ayon sa iyong katuwiran, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa inyo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? You reach the promised land. You receive the promises of God, not because of your righteousness, but because of the love of God to you. Sinabi ng Biblia. Kaya, ganun na ganun ang Pinoon. Huwag mong tingnan kasi intindihan ng Diyos na we are human. Ang tingnan ng Diyos, you believe of His power and of His love. Nakarating ka sa pagpapala, hindi dahil sa katuwiran mo, kundi dahil sa pag-ibig ng mga Pinoon. Ganun din sa atin ngayon. Sampalatayanan mo, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, ipaparating sa iyo ang kanyang pagpapala. Amen ba? Pinamahal? Upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Kapagkat ikaw, O Panginoon Diyos, ay nagsalita at sa magitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod magpakailan paman. That is eternal blessing.
Eternal blessing ang pangako ng Diyos. Yung eternal life, din eternal blessing habang nabubuhay ka, He wants you to be blessed in all aspects of your life. Naniwala ba kayo naman? Gusto niya, hindi ka buntot. Gusto na Panginoon, ulo ka. Sinabi na yan. Panghawakan mo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Banggitin mo sa Kanya. Ibalik mo ang salita ng Diyos sa Kanya. Mahal na Panginoon, sinabi mo na ako hindi buntot. Ako'y ulo. Mahal na Panginoon, gawin mo sa akin. Palakpakan natin, gawin mo sa akin ngayon. Di ba? Sa Biblia kasi, kung anong binabanggit mo, anong iniisip mo, anong gusto mo, yun ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung puro takot yun na sa atin, puro balilangan, wala tayong pupuntahan. Kaya, Word of God, kaya sa Biblia, pagbulay-bulayin mo ang salita ko araw at gabi para magkaroon ka ng malaking tagumpay. Diba? So, praise the Lord! Yan, eternal blessing. Ganun lang Diyos. Hindi siya nang babawi. Once na inumpisahan niya, wala nang katapusan yan. Ganun ang ating mahal na Panginoon. Kaya, hawakan mo yan. Diba? So, praise the Lord! Psalm chapter 3, verse 8. Aklat ng Awit, Kapitulo 3, talatang 8. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Sa English, salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Ito, mukhang kulang yung translation Sumayong bayan nawa ang pagpapala. Hindi mo sayang bayan. Nasa bayan na niya ang pagpapala, sinabi sa original na translation. Sinabi sa original translation, your blessing is already upon your people. If you are one of the people of God, then the blessing of God is on you. Amen? Kulang lang tayo. Kailangan isagawa na lang natin. Isabuhay mo na lang. Isagawa mo na lang. Angkinin mo lang. Banggitin mo na lang. Pasalamatan mo na lang. Then, ano yung mga kailangan mong gawin na hindi naman mahirap, gawin mo. Then the blessing of God is on you. Nasa iyo na yung pagpapala ng Diyos. Naniwala ba kayo? Parang tahimik kayo. Naniwala ba kayo na sa iyo na? Kaya mahal, tandaan natin, anong binabanggit ng bibig natin, yun ang magaganap sa atin. Amen? Testimony ito. Ang daming kapatiran natin dito nag-testify from rags to riches. Walang-wala, ngayon pinagpapala. Ang una ko sasakyan, ito patotoo lang po, inamahal. Ang una ko sasakyan ay second hand. Wala pa ako sasakyan noon, naglalakad ako. Asan ako mag-press? Nag-jeep lang ako. Naka-necktie yan, nakabaron. Tinginan yung mga tao. Minsan, doon ka mag-press sa doon sa napakalayo, Montalban. Dadaan mo, puro amoy basura. Ako lang naka-necktie, tinginan sa akin yung mga tao. Pupunta, mamang ito, sip-sip ng mga tao. Bakit naka-necktie ito? Nakabarong. Lahat ng mga kasabay mo, naka-shorts, iba may dalang basket, may dalang isda, tapos ang dadaanan mo, puro basura. Di tayo nahiya ang kasuotan natin. Bakit? Ginagawa natin para sa mahal ng Panginoon. May nagtanong pa nga sa akin, attorney po ba kayo? Attorney nag-jeep? Ano kayo, attorney? Nakita lang siguro na maayos ang barong natin na pagkamalan ko, attorney. Sabi ko, hindi po ako attorney. Higit pa ako sa attorney. Hallelujah! Bakit? Abogado tayo ng ating mahal na Panginoon.
Kailangan, pag malaki na mahal na Panginoon, wala natin ikahiya eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, may kahiyaan niyo ako, kakahiya ko rin kayo. Hindi natin kahiya, na Kristiyano tayo, okay kahiya, kahit saan tayo magpunta, taas doon tayo. Nanalangin ako, sabi ko, Lord, bigyan ko ng sasakyan. Kahit second-hand lang. Second-hand nga, binigay. Kung anong binanggit mo, yun mangyayari sa'yo. Siyempre, nag-jeep ka, natural ang pangarap mo, kahit meron akong kakarag-karag, okay na, kaysa naman nag-jeep ka, di ba? Kahit second-hand lang. Alam mo na, mahal, bago tinugon yan, may pagsubok. Lagi ko tinitestimony yan, minamahal. Isang araw nalalakad ako dyan sa may Samarte. Yan sa Quezon City, lalakad ako dyan. Tingin ko sa pera ko, last money ko, 50 pesos. Kung ikot ako na kaya mabibili ko nito. Ngayon, may nakita kong matanda, inamahal. May tungkod at hirap-hirap paglakad. Nag-aabang ng jeep. Diyan sa Barte Road. Yun, mga ilang taon na nakalipas. 10 years ago. 11 years ago. Hindi, paano yan para? Hindi po hinintuan ng mga jeep. Hinintuan. Siyempre, abala nga sa kanila, mga jeepney driver. Pag yung nakatungkod, mabagal, may edad na, abala sa kanila, hindi na pinaparahan. Sabi ko, nilapitan ko, naawa ko. Kawawa naman si Lolo. Hindi pinaparahan. Yung ginawa ko, hinarangan ko yung jeep, kaya napilitan pumara. Hinarangan ko yung jeep. Tumayo ako sa harapan, pumara. Sabi ko, ay una muna, dilapitan ko pala, bago ako pumara. Lolo, saan po kayo pupunta? Sabi, pupunta ko dun eh. Kaso wala nagpapasakay sa akin. Binigay ko yung pera ko. Sabi ko, sa inyo na po yung 50 pesos para may pangkain kayo. Pasalamat sa... Tapos hinarang ko yung jeep. Ay, hindi siya nakabante. No, nakasakay. Alam mo, minamahal, himala. Kasi ang prayer ko noon, nanalangin, nakalimutan ko ng prayer ko at that time na nahinga ko ng sasakyan na second hand. After 1 week, may nagpadala sa akin. Alam mo magkano? 150,000 pesos. That is the greatest miracle na nangyari sa akin. At nakabili ako agad ng second hand, 150,000. Ngayon po, hindi na second hand, brand new na ang binigay ng ating malaki. By the prayer of the man of God, huwag ka lang magmamadali, huwag ka magsasawa. Huwag ka magsawa gumawa ng mabuti. Inamahal, isang araw, lahat ng mga panalangin mo, pakikinggan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil nasa atin ang pangako ng Diyos, the blessing of the Lord is upon His people. Biro mo, Diyos natin makapayin sa lahat. Siya may-ari lahat ng langit at lupa, lahat ng bagay sa mundo. Yung kanyang pagpapala nasa kaniyang mga anak, yung mga nagtitiis, yung mga nagpapatuloy, you're blessed. The blessing of the Lord is upon you. Kaya dapat hindi tayo malungkot. Lagi tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Book of Ephesians chapter 3 verse 20. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 3, ang talata po ay 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan ang gumagawa sa atin. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. By His mighty power at work within us, He is able to accomplish infinitely more than we would ever dare to ask. Sa kanyang kapangyarihan na gumagawa sa atin, gumagawa ba sa atin ang power ng Diyos? Whether you realize it or not, pag believer ka, the power of God is working within you. Palakpakan natin, malapay no? Amen? Praise the Lord. If you are a Christian,
if you are a believer of Jesus Christ, the power of God is working within you. Iba kasi nabubuhay sa pakiramdam. Pag sinabi ng Diyos na sumampalataya ka sa aking salita, sa aking ebanghelyo, ang power ko ay gumagawa sa iyo. Yun na yun! Whether you realize it or not, yun nga lang, kailangan mong sampalatayanan, kailangan mong gawin. Kailangan mong, kailangan mong i-activate. Amen? Nandyan ang power. All you need to do is to activate the power of God in your life. Amen ba? Ano ba? I-activate. Parang yung outlet ng kuryente dyan, yung outlet po dyan, mga saksakan dyan. May power yan. Kung mayroon kang electric pan, saksak mo dyan, aandar. Pero kahit may electric pan ka, hindi mo naman sinasaksak. Kahit anong gawin, hindi aandar yun. Ganun ang power ng Diyos. The power of God is already in our lives, available every minute, every day, every hour. All you have to know is to connect to that power. I-activate mo. Paano i-activate? Panumpalataya ka. Gawin mo. Hawakan mo. Banggitin mo. That is one of the way to activate the power of God. Kumbaga sa saksakan, isaksak mo at aandar yung kailangan ipaandar mo. Ganon din sa spiritual. Amen? Sabi naman na pastor, pagsubok pa siya noong araw. Papunta siya ng Surigao. Sa Surigao, Ate Malapastor. Taga Surigao pong province, Ate Malapastor. Pagsubok pa siya noong araw. Meron siyang pupuntahang lupa doon. Kanilang lupa. At ibibenta para magamit. Pero sabi na Pastor, wala akong pamasahe papuntang airport. Sabi lang, Mama there, sweetheart, pupunta ka ng Surigao, wala ka naman pera, pabili ng ticket. Sabi niya, aalis ako, ang Diyos ang magpo-provide. Malapayan natin, malapayan na, ulit. Faith without work is dead. Panampalataya na walang gawa, patay. Pag nanampalataya ka na mayroong Diyos na makapangyarihan at buhay, humakbang ka. Dahil ang Diyos tapat sa mga nagtitiwala sa Kanya. Lumakad ba na, Pastor? Pumunta sa airport. Ang pamasahe, papuntang airport lang. Hindi pa nga nag-taxi, nag-jeep lang, papuntang airport. Domestic airport, dyan sa Pasay. Ang layo, from Quezon City, nag-jeep lang punta roon. Alam ko ang Diyos na magpaprovide. Mahal na Pino, naniwala ko sa iyo. Ikaw ang bahala. Ako'y makakarating. Kailangan banggitin mo yung gusto mo mangyari. Ako'y makakarating sa pupuntahan ko. Ganyan naman na Pino. Specific ka dapat kung anong gusto mo mangyari sa iyo. At huwag ka mag-alilangan, hawakan mo. Because the name of Jesus is power and authority. Hallelujah! If you mention the name of Jesus with faith, then the power will be released to you. Anong gusto mo mangyari, yan ay gagawin ng Diyos. Malinaw sa Biblia. There's nothing impossible at the name of Jesus. Babasahin natin mga, pakihanda. John chapter 14, verse 14. Lahat kayang gawin if you mention and have faith in the name of Jesus. Makakarating ako sa Surigao, pero pamasahe hanggang airport lang. Pagdating sa airport, pasok na lang, Pastor. Walang ticket. Mamaya may tumawag sa kanya. Wilde! Kaibigan pala mga pastor ng araw. Siyempre, di man kilala na pastor na pala mga pastor. Wilde, matagal na kitang hinahanap. Ba't dito tayo nagkita? Ang tagal na kita hinahanap. Bakit? Di mo naalala? Mayroon akong utang sa'yo na malaki. Ngayon mismo, babayaran kita. Paano nangyari yun? Yan, ang tagal na sinisingin, hindi nagbabayad, hindi nagtataguan. Pero nung panahon na yan, pinadala ng Diyos kasi sumampalataya ang ating mga pastor. Ganun na ganun, mga Pinoon.
gawin mo. Huwag kang tumingin sa sitwasyon. Speak the word of God. Gawin mo ang gusto mangyari. Then, step forward. Then the Lord will move. Gagawin niya. Ano yung gusto mangyari? Gusto mo mangyari? Prove niya sa word of God. Prove it. John chapter 14, verse 14. Okay, prepare yung mga natin, mga singers. Amen. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, may talatang 14. Kung kayo magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. John chapter 14, verse 14. If you ask, you shall ask anything in my name, I will do it. Kung kayo magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang gagawin ko. Kano man hinginin niyo sa pangalan ko, gagawin ko. Magsinungaling ba ang malapay doon? Ang kaaway sinungaling. Sabi ng kaaway, hindi totoo yan. Do not believe. Believe the word of God. Hallelujah! Praise the Lord! If you shall ask anything in my name, I will do it. Lahat daw walang pinipili, kahit ano. Sa malapin, walang mahirap sa kanya. Kaya nang gawin lahat. Basta kaya mo sumampalataya sa kapangalan ni Jesus. Amen? Basta praise the Lord. Basta kaya mo sumampalataya sa pangalan ni Jesus, kaya lahat ng bagay kayang gawin. Amen ba? Mayroong instant na mangyayari agad, mayroon naman later. Kaya tandaan natin, iba, nananampalataya ko. Bakit wala nangyari? Minsan kasi later magaganap. Kaya naman na Pino. Ipagpatuloy mo lang. Anong sinampalatayan mo? Hawakan mo yan. Hindi agad mangyari. Isang araw mangyayari yung sinabi mo. Basta hindi ka bumitiw sa pananampalataya sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Proven yan. Kailangan. Sabi naman ng pastor araw, doon kami sa way back 1983, wala makain sa pastoral, wala lahat. Sabi ng pastor, konti lang ang kapatiran, konti lang, ilang piraso lang. Siyempre, mga pastor, gusto niya, ang gospel, ma-spread at maraming maligtas. So, basta kalooban ng Diyos ang ginagawin mo, sigurado yan magaganap. Mga pastor, magkukrusada tayo sa telebisyon, pati sa ibang bansa, para marami maligtas. Nangyari ba? Hindi man agad-agad pero dumating, nangyari. Ganon ang panampalataya. Banggitin mo, basta kalooban ng Diyos, yan ay magaganap. Kalooban ng Diyos na gagaling ka? Kalooban ba? Kalooban. Kalooban ng Diyos na pagpapalay ka, maging wealthy ka, kalooban ba? Kalooban, sabi ng Biblia. Kalooban ng Diyos maging matuwid ka, maging banal ka, kalooban. Banggitin mo lahat at yan ay mangyayari sa'yo. Hindi ako may sabi niyan, the word of God. Kaya, minamahal, nandito lang sa atin lahat provided na. I-activate mo na lang. I-activate mo. Manampalataya ka, then magsumikap ka. Last verse, minamahal. Genesis chapter 32 verse 26. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 32, ang talata po ay 36. Ganito po. Ang talata po ay 26. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. Amen. Palakpakan natin na Pino. Anong sabi sa English? And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Si Jacob yan. Kung basahin mo na, si Jacob yan. Jacob ay matindi ang kanyang passion, ang kanyang pangarap na pagpapalain siya. Dapat ganyan tayo. You are very passionate of the blessing of God. Dapat ganyan tayo.
Gusto mo papalain, may passion ka dapat. Hinahanap mo dapat sa magitan ng panampalataya mo. Nakipagbuno sa anghel. Ayaw sang bitawan. Ayaw bitawan ni Jacob, yung anghel. Ayaw bitawan. Sabi ng anghel, nagmagbukang liwayway na, bitawan mo na ako. Sabi ni Jacob, hindi ka sabi bitawan hanggat di mo ako pinagpapala. Malapahan natin, malapahan. Dapat kaya tayo. Huwag kang bibitaw hanggang di dumarating yung gusto mo mangyari sa'yo. Amen? Huwag kang bibitaw. Kung kailangan mo manalangin ng mahaba, gawin mo para hindi maharangan yung hiningi mo sa malapitan. You must be very passionate of what you're asking to the Lord. Makapal ang Biblia. Nanampalataya ka, pero dapat huwag kang bibitaw hanggat hindi nagaganap yung sinasabi mo. Amen? Hindi pa naganap yung hiningi mo. Remind it to the Lord. Time and time again. Lord, yung hiningi ko, alam ko, isang araw darating yan. Banggitin mo palagi. Magugulat ka, isang araw darating sa'yo. Amen? Meron iba instant eh. Meron iba instant. Pagkasabi, nagaganap agad. Marami dito nangyari. Marami nangyari. May kapatiran lumapit sa atin, grabe yung pagsubok sa Mana Pastor noong araw. Grabe yung trials. Mana Pastor, papalisin ako sa bahay. Wala kaming pagkain, wala kaming bayan, wala kaming ilaw. Mana Pastor, palalayasin na kami. Sabi na Pastor, umuwi ka na! Ngayon din, lutas ang problema mo. Hallelujah! Jesus Christ! The name of Jesus is power! The name of Jesus is love! The name of Jesus is compassion and mercy and truth and fulfillment of all your dreams and prayers. Umuwi ka na. Lutas na ang problema mo. Nanampalataya yung kapatiran. Nanampalataya. Umuwi! Pag-uwi, nagulat siya, malayo pa. Kasi gabi na siya nakauwi. Bakit maliwanag yung bahay? May ilaw? Malapagan natin, malapagan natin. Di ba? Kung wala kang manampalataya, baka sabihin mo, Pastor, hindi ako uwi. Sigurado palalayasin na ako. Hindi na ako uwi, baka singilin pa ako. Pero sinabi naman ng God umuwi ka, lutas ang problema mo. Sumunod. Pag-uwi, ba't naliwanag yung bahay? Sumalubong yung ari. Kalimutan mo na yung utang mo. Pinapatawad na kita. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Yung ilaw na pinutol, sabi niya, yung ilaw na pinutol ko, kinabit ko uli. Jesus is alive. Hallelujah. You believe with all your heart, then the power of God will flow. Huwag ka talagang takot. Kalimutan mo lahat mga takot na yan. Sumampalataya ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Hallelujah! Amen? God wants to fulfill what He has promised because He loves you. Binasa natin na. Dahil sa mahal niya tayo, lahat ng pangako niya, gusto niya tuparin. Ang dami ang himala dito nangyari. Napakadami. Wala na, nasa dulo na ng kawalan ng pag-asa. Pero nung nanampalataya sa salita ng Diyos at sinabi ng Man of God, pinagpala, nilutas ng Diyos ang mga problema. Habang tayo mawit, minamahal, hallelujah. Tumawag ka at ako yung sasagot sa mga baguhan, sa mga webcast viewers, Jesus Christ is waiting to enter your hearts. Our Lord Jesus is waiting to everyone to come to Him and to believe in His powerful name and to believe His love. He's waiting for everyone to come to Him. Ano man mga pagkukulang kasalanan mo, gusto niya patawarin ka. But you have to come to Him in repentance. Say, Diyos na mapakabait, mapagpatawad. Kaya niya lahat. Linisin ang lahat ng pagkukulang natin, pagkakamali natin. All you have to do is to come to Him.
lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Sa Kanya. Napakabait sa ating mahal na Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y tumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadiritipan si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Jesus! Ginawang ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Ng mga bagay na di mo makakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y I love you, my Jesus! Hallelujah! Oh, my Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! walang posible sa Panginoon. Bakit minsan ka'y natin lumimot sa Panginoon? Thank you for your goodness, oh, my Jesus! You are an answering God! Hallelujah! Kapag dumarating na ang mga kagitan sa buhay mo, sa kakapalan na lamang sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadiritipan si Jesucristo. Ang Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. tumawag kami na mahal! Call on the name of the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, my Jesus! Hanggang tawag! Walang imposible sa Panginoon. Yes, hallelujah! Sabi ng Panginoon, tumawag Ang Diyos na buhay! Walang posible sa iyo! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! There's nothing impossible of God! Hallelujah! Praise the Lord! Walang imposible sa Panginoon. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadiritipan si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita Yes, ng mga hallelujah, my bagay na Jesus! di mo Ang ginawa ko, my Jesus! Oh, my Jesus! Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka
natin sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Pinakamalakas na pagpapalakpak, bigay natin. So, it is Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Napagabait na malabanan. Pag tumatawag ka, siya sasagot sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag kang mangimik, tumawag. Tumawag ka! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa malabanan. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! My Jesus! Hallelujah! My Jesus! Nasa'yo na ang papapala! Hawakan mo! Hallelujah! In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hallelujah! In the name of Jesus! Malaya ka na sa mga sakit mo, malaya ka na, pinagpala ka na, you have prosperity, financial blessings na sa iyo in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Kagalakan ng mahal na Panginoon Jesus na pagpapalain tayong lahat. It is the pleasure of the Father in heaven to bless you abundantly. Kagalakan na yan. Dahil napakayaman niya sa mayari lahat ng bagay sa mundo. Huwag ka mangimi, tumawag ka. Hallelujah. Bago tayo manalangin sa iyong kailangan, in fact, bago tayo manalangin, binigay na sa inyo ng ating malapay. Ang prayer natin, formality na lang yan. Kanina habang nagpupuri tayo, yung hiningi mo, binigay na sa'yo. Jesus is faithful to His word. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Nakikita ko na pinagpapala kayo. Hallelujah! Pinapakita sa akin naman na Pinoon, masagana kayo isang araw. You're so blessed by the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga baguhan, ilan nakadalo, pinagpala kayo, nakarating ka sa totoong pagpupuri, pagsunod sa kalooban ng ating mga Jesus. Gusto mo maligtas, gusto mo gumaling, gusto mo sumagana ang buhay mo, isa lang gagawin mo, believe the gospel of Jesus Christ. The gospel is the power of God. Power to bless you, power to heal you, power to save you, power to forgive you, power to make you righteous, power to make you holy. That is the gospel of Jesus Christ. Gusto mo makapunta sa langit, maniwala sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating malapinoon. Namatay siya para bigyan ka ng buhay. Naghirap siya para yumaman ka. That is the gospel. Kaya nga, gospel, mabuting balita. Wala ka pag-asa, wala ka pag-asa, mayroon kang bago pag-asa. In the name of Jesus, to the gospel of Jesus Christ. So maligtas ang reglamento, ligtas sa karamdaman, kahirapan, lahat, pati sa apo, ilang pero maligtas ka, ang gagawin mo, manampalataya sa gospel, namatay man na Pinoon para sa iyo, nalibing, nabuhay mag-uli, nagtagumpay,
para ibigay sa iyo ang tagumpay. Para lahat ng gusto mo ay bigay sa iyo. You believe the gospel. Kalawa, kailangan magsisisi. Kailangan humiwalay ka sa masama. Layuan mo ang kasalanan dahil ang Diyos ay banal na Diyos. Amen? Kung nahulog ka, walang problema. Bumalik ka. Ang Diyos, welcome. Wala siyang tinatanggihan. Anybody? Those who are fallen into sin can come again. And God will give you a new beginning because Jesus is love. He never condemns anybody. Tao lang nagkukondina, pero ang Diyos hindi nagkukondem. Basta marunong ka magpakumbaba, marunong ka magsese. Patawarin mo ko malapino, nagkamali ako, patatawarin ka. Yan ikalawa. Ikatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. When you are baptized in the name of Jesus, that water that you are going to sink into is becoming the blood of Jesus Christ. Symbolizes. Yung tubig niya, akala ordinaryo lang yan, kahit marumi pa yung tubig na yan, once na nagpipray na dyan, binabautismo ka, yung tubig na yan, nagiging dugo sa harapan ng Diyos. Dugo ng malapay noon na nabuhos doon sa cross ng Calvary. The water that you are going to submerge will become the blood of Jesus Christ. Kaya pag-ahon mo dyan, malinis ka, may sakit ka, magaling ka na. Amen? Ang dami binautismohan dito, may sakit. Pag-ahon, magaling. Bakit? The water is becoming the blood of Jesus Christ. Or the water symbolizes the blood of Jesus Christ. Yan, kaapat, tanggapin mo ba ng Espiritu? Manalangin tayo na mahal. Sundi pa isang maikling panalangin galing sa iyong puso. Ngayon na nakadalo, yung mga webcast viewers, ngayon na nakatune in. Minamahal, gusto mo magpapalain kayo? Hindi ka natatablan ng mga sakit-sakit na yan, mga COVID na yan. O, kung mayroong tablang ka man yan, isang lihas mo lang yan, wala na. Amen? Sumunod kayo sa panalangin, minamahal. Dakilang Ama sa langit, sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yeso Kristo. Ako'y nananampalataya, dakilang Diyos sa langit. Sa iyong ebanghelyo, na ikaw nga ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao, ang aming mahal na Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Salamat Panginoon sa iyong dugo na nabuhos sa krus, naglinis na aking mga kasalanan. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, malapit ni Jesus, ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Malapit noon, iligtas mo po ko sa aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Dakilang Ama sa langit, sa unang dalangin namin ginagalang, Mahal na Pastor, sa unang prayer ng Man of God in the end time, patawarin mo po lahat ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito. Sulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas nyo sila sa mga pamilya, their friends and their families. Save them and their loved ones. Write their name in the book of life. Make them a real Christian by heart, and deed and in truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of Jesus. Amen. Nalangin tayo, lahat po minamahal, maging nandun sa mga webcast viewers. Kahit sa webcast lang, gagaling kayo. Ang daming gumaling sa unang dalawang pastor. Webcast, may mga cancer, COVID, dito sa prayer, kumagaling sila. Tumatawag sila sa atin, sabi, brother, magaling na ako. Sabi ko, buhay ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ilagay ang mga kamay sa ulo. Mayroon kayong sakit, ilagay ang kamay sa ulo. Isang kamay doon sa katawan. Kung nasa likod ang naramdaman mo, ilagay isang kamay sa likod, isa sa ulo. Sabi ng Biblia, ipapatong kailangan kamay sa may sakit. Ang may sakit, gagaling. Pangako yan. Patong ang kamay mo sa ulo mo, ngayon din, gagaling ka. Wala kang sakit, tas ang dalawang kamay, naghihirap ka. Hindi ka looban ng malapit, naghihirap ka. Ngayon din, nalaya ka sa kahirapan. In Jesus' name. Hallelujah. Opo, dahil naman sa langit, so nang dalangin namin ng mga pastor, pagaling nila may sakit, sa hapang ito, maging mga webcast na may sakit, heal them, O Lord, by your power and love and compassion.
By your name there's authority and healing. Hallelujah. Heal them. Solve the problems. Pagpalain mo lahat ang mga dumaraan sa mga kahirapan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Heal them, O Lord. Solve the problems. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Magaling ka na. You're healed in Jesus' name. Your problems are solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you. Lahat ng binagpala, binagaling sa isang kamay. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Maka-bless mo na kayo sa mga puhan. Yung mga baguhan, magpabautismo po kayo bago kayo umuwi. Minamahal. Hindi po sasali kayo ng bagong reliyon. Hindi po ito reliyon. Minamahal. Yan lamang ay pagtupad sa Ebanghelyo ng ating mga Pinoon. Magpabautismo kayo para pag-ahon nyo, magaling ka na, nagpala ka na, binago ka na ng ating mga Pinoon. Minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating pananambahan every Sunday, Wednesday, and Friday. Bago tayo umabsent, kung wala mabagay tayo then meron tayong gawain sa Ildefonso, Bulacan, kasabay po natin ang gawain ngayon. Kaya wala dito ang iba nating kapatiran, ibang mga manggagawa, nandoon po. Namahal. Then, araw-araw marami tayong mga Bible study. Kahit Sabado, nakarang Sabado, nandun tayo sa Pangarap, Caloocan City. Ang dami po nagre-request ng Bible study. Talaga malapit na bumalik kung malapay noon. Namahal, gusto niya, bago sa bumalik, the gospel will be preached all over the Philippines and all over the world through the prayer ng ating inagalang mga pastor and beloved family. Sa kanilang pagbabasbas, marami pong mga tao ang nakarinig ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Before we come to other ay muna yung ating special offer. Ang krusada po ng Baliwag sa Kabagan, so pastor is August 19, 20, and 21. Amen? Maligaya ba kayo? May krusada tayo? Para malungkot yung iba. Pagkakataon mo na yan para maging kabahagi ka ng pagpapalaganap, Ebanghelyo ng Panginoon. Ang Ebanghelyo, pag diyan ka nakatutok, nandyan lahat. Pagpapala, katugon ng panalangin, healing, solution to problems, nandyan lahat, nakaibiikot lang sa gospel. Kaya tumutok ka sa gospel. Ano magagawa mo patungo sa gospel? Do it. Then, bahala ang Diyos sa'yo, magpala. Amen? Actually, ang crusade natin is 2 araw lang. Well, ang kinuha natin 3 araw kasi yung Friday, preparation natin. Amen? Preparation, mag-set up tayo ng mga instrument, then ano-ano pa mga kailangan. Then before that, meron tayong mga pamimigay ng mga leaflets. Ano ba yun? Nung nag-announce tayo, marami at nag-request na. Sabi, pwede naman pumunta kami dyan. Magdala kami naman sa sasakyan, magsasounding tayo. Sabi ko, hintay lang kayo kasi wala pa tayong leaflets. Mapapagawa pa lang tayo ng leaflets, minamahal. So, kailangan natin ng budget. Yung leaflets pa lang. Pero as of now, wala po tayong pinapagawang leaflets. Kaya sa ating special offering, dagdag po natin para makagawa tayo ng ating mga leaflets. Then, I believe, sa unang prayer ng mga pastor, na lahat ng kailangan natin na finances ay ibibigay ng Diyos sa atin para sa gawain na sa krusada. Sa August 19, 21. Pero 2021 ang crusade. Yung Friday, preparation. Yun natin mga Pinoon. Kaya mahal, magkalako tayo sa ating mga webcast viewers, mga pinagpapala dyan. Mahal. Alam mo mga Pinoon, hindi naman bababae para magbigay. Kayo na pinagpapala, gagamitin kayo. Kahit hindi ka pinagpapala, gusto mo pala, magpagamit ka sa kailangan ng gawain. Sigurado yan, ibabalik sa'yo na maraming beses ng ating mahal na Panginoon. Amen? Iba nga nagtatanong na,
Iba nga, gusto na magbigay, matawag. Sabi ko, nasa inyo yan. Medyo malayo, pero kailangan yung preparation. Ngayon na, sa leaflets, kailangan na natin. Ngayon na. Kaya, yung ating special offering, dagdag natin para makapagpagawa na po tayo ng ating mga leaflets. May hawak na po tayo dyan, pero medyo kaunti pa. Yung pinansyal natin, medyo maliit pa. Kailangan natin dagdagan para bukas mismo o within the week, tayo pa makapagpagawa ng ating mga leaflets. Minamahal. Pwede natin pala, Beloved Brother Romy Villamor, tawagan natin, Brother Rom, sa ating pong special offering. Nandiyan po yung mga, ikot po yung mga offering ko, minamahal. Magkalo po kayo, hindi naman po yung pilitan, but the more you give, the more you will receive. Po yung mga po. God bless you po, beloved Opi. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Basbasan mo po, Diyos, ang aming special offering, mahal Panginoon. Bagamat hindi karapat dapat, mahal Panginoon, ngunit sa unang dalangin ng iyong nilanghisan, aming beloved evangelist, Wildy Estada Almeida, the end-time prophet of God, mahal Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat magbibigay sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen.
Amen. God bless you naman. God bless you. Pagpalain kayo. Palain kayo ng lubusan, ating malapit ni Jesus. Tuloy-tuloy pa ating panambahan. Sa Wednesday dito tayo. Friday and Sunday. Titigil lang po tayo pag nasa langit na tayo sa ating pagdalo. Amen? At malinaw naman na ano nangyayari sa mundo. Talagang we are in the end times. Mahal talagang napakalapit na. Napakalapit na. Baka nga after ng mga crusade natin, baka mag-rapture na. Mahal. Kasi andyan na lahat, nakaubang na lahat ang gagawin ng kaaway para kontrolin ang buong mundo. Mahal. Kaya kung wala mabigat na dahilan, huwag po tayong mabsa, tuloy-tuloy tayo. Babalik mo na Pinoon during gawain po natin. Bigyan naman na Pinoon, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Ninyo, Maso, tayo ng Brother Ninyo. Tumayo na po tayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po yung manalangin. God bless you po, beloved ordained preacher. Hallelujah. Hallelujah. O dakila at mapagpala Ama namin sa kalangitan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po nagpupuri at papasalamat sa kabutihan at kadakilaan niyo po sa aming mga buhay. Mula sa pasimula ng iyong banal na gawain, dakilang Diyos, sa araw na ito, dakilang sa mga masisiglang awitin, Lord God, na inialay ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Salamat po, mahal Panginoon, sapagkat kayo po ang nagbigay ng kalayaan sa aming mga buhay, habang nagpupuri at papasalamat ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Maging sa mga malumanay na awitin, dakilang Diyos, na maraming po salamat, mga pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa mga awitin po ng iyong mga awit, dakilang Diyos, mula sa Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, and Finest Choir, dakilang Diyos, na kung saan ang mga awiting ito, dakilang Diyos, naging mabangong samyo sa iyong banal na harapan, dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maging sa pagbibigay na susi ng pagpapala, mahal Panginoon, salamat po Ama sa mga anak mong naging patuloy na nagtatapat sa pagbibigay upang matugunan ang mga pangangailangan ng iyong banal na gawain sa lugar na ito, dakilang Diyos. Kayo ang patuloy na magbigay ng pagpapala at tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, dakilang Diyos. Maraming po salamat po, mahal Panginoon, maging sa iyong banal na salita na ipinahayag, mahal Panginoon, sa araw na ito, dakilang Diyos. Kayo ang patuloy na magpala, patuloy niyo pong gabayan, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan at katalinuhan makalangit, Lord God, ang iyong lingkod na ginamit sa araw nito, dakilang Diyos. Kayo ang patuloy na magpalas, dakilang Ama. Salamat po, mahal Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita, dakilang Diyos, ang nagsilbing kalakasan sa amin sa araw na ito, dakilang Diyos, upang kung paano po kami patuloy na manangan, patuloy magtiwala, patuloy, Lord God, na manalig sa iyong banal na pangalan, dakilang Diyos. Maraming po salamat po, mahal Panginoon, at kayo ang patuloy na magbigay ng pag-iingat sa bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord God. Dalhin niyo po kami, Ama, sa aming tahanan, kung paano po kami dinala niyo po sa iyong banal na gawain sa araw na ito, makarating pong muli kami na maluwalhati sa banal sa aming mga tahanan, dakilang Diyos. Maraming po salamat po, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpala sa bawat isa, Ama, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you. We love you so much. Father Jesus loves you more.